Hello po mga katropa, welcome po again sa Chef Angel Kitchen. For today's episode, gagawa po tayo ng beef caldereta na lalagyan natin ng peanut butter. At yung pinakamagandang karne na gagamitin dito ay yung tinatawag na beef brisket. So aside po sa beef brisket, pwede po kayong gumamit ng beef chunks or beef ribs. Putol-putulin na po natin ito ng about 1 inch o 1.5 inch na pakwadrado. So ito na po yung ating mga ingredients sa paggawa po ng ating beef caldereta. So yung beef caldereta po, isa po ito sa pinakamaraming sangkap or ingredients. Ang pinakasikreto po dito ay huwag po nating tipirin yung ating mga sangkap dahil pag tinipid mo ito, sigurado pong titipirin ka rin po niyan sa lasa. Ito na po yung ating beef brisket. Nahiwa ko na po ito. About 1 inch to 1.5 inch po ang sukat, pakwadrado. At para naman sa iba nating mga ingredients, minced garlic, sliced onion, pwede po kayo gumamit ng red or puti, sliced tomato, bay leaf at whole peppercorn. Yan. Carrots, patatas po, iniwa ko rin po ito ng kasinlaki lang po ng carrots. Binabad ko sa tubig para hindi po siya mangitim. At pwede po kayo gumamit ng red or green bell pepper. Green peas, ang ginamit ko po dito ay naka-pre-boil na, luto na po siya. Unsalted butter, yan po gagamitin natin sa paggigisa. Liver spread, ito po hindi pwedeng mawala sa ating beef caldereta. Soy sauce, any brand po. Yung iba po hindi gumagamit ng soy sauce, but believe me, masarap po ang caldereta pag nilagyan natin ng toyo. Asin, tomato paste, tomato sauce, any brand po. Peanut butter, ito po ang pampalapot natin. Oyster sauce, black ground pepper, at yung ating flavor enhancer, gagamit tayo ng beef powder or pwede po kayo gumamit ng beef bouillon cube. Ito po lahat yung ating mga ingredients. Mag-start na po tayo sa pagluluto. So first, yung una-una po gagawin natin, i-marinate po muna natin yung ating beef brisket sa asin, black ground pepper, at soy sauce. Sa pamamarang ito ay mapapakapit natin at magkaroon po ng masarap na lasa yung ating beef. Okay? I-mekos-mekos na lang po natin yan and then i-marinate po natin ito ng 15 to 30 minutes prior po sa ating pagluluto. Maglagay lang po tayo ng kunting mantika at ilagay na po natin yung ating unsalted butter, yung ating minced garlic. Gisahin po natin ito hanggang mag golden brown. And then ilagay na po natin yung ating sibuyas. Continue lang po sa pag-stir hanggang mag-translucent po yung ating sibuyas. Pag nag-translucent na po yung ating sibuyas, ilagay na po natin yung ating kamatis. At isunod na rin po natin yung ating bay leaf at yung ating whole peppercorn. So, wag po natin madaliin sa paggigisa. Kailangan po natin i-extract yung mga aromatics natin para lumabas po yung lasa. Pag ganyan na po, durog na yung ating kamatis. Pwede na po natin ilagay yung ating marinated po na beef. Yan. And then, continue na po natin sa pag
i-steer. Hintayin po natin na mag-turn into pink po yung ating baka. So continue lang po sa pagigisa hanggang mag-pinkish na po yung ating beef. Ilagay na po natin yung ating tomato paste. Ang tomato paste po ay tutulong para mapadali po yung paglambot ng ating karne dahil mayroon po siyang natural acid na nagtataglay po ng tenderizer. Okay. Continue lang po sa paggigisa hanggang mag-incorporate po yung ating ingredients. Ilagay na po natin yung ating soup stocks. Kung wala po kayong soup stocks, pwede naman po tubig. Yan naman po magpapalambot sa kanya. And then, takpan po natin ito at i-simmer po natin. Hinaan po natin yung apoy. Hindi po natin kailangan ito nalakasan para hindi po mag-breakdown ang ating karne. So, after 45 minutes, tingnan po natin yung ating beef. Nilagyan ko pala siya ng foil para matrap po natin yung init sa loob. At nang sa ganon, mas madali po natin mapalambot yung karne. So, medyo nagtiken na po yung sabaw mga katropa. Tingnan nyo. Check po natin yung karne. Pag medyo malambot na siya, pwede na po natin ilagay yung ating tomato sauce. Yan naman po yung magsaserve na sauce niya. Yan na yung pinakasarsa niya. Yan. And then, ilagay na rin din po natin yung ating patatas at carrots. Haluin na po natin ito ng maigi para pantay po ang pagkakaluto. Sunod na po natin ilagay yung ating liver spread. So, the more po na marami po kayong ilalagay na liver spread, mas masarap po yung inyong beef caldereta. Isa po yan sa mga sikretong nagpapasarap sa mga caldereta. Pag wala po kayong liver spread, pwede po kayong mag-ihaw ng atay na manok at durugin. And then, takpan po natin ulit. Pag naluto na po yung ating patatas at carrots, ilagay na po natin yung ating green peas. Nakaparboil na po yan, kaya luto na po siya. At isunod na po natin yung ating green bell pepper. Pwede rin po kayo gumamit ng red bell pepper para medyo manamis-namis. Oyster sauce, ito po tutulong para lalo pong ma-enhance yung flavor ng ating beef caldereta. Isa po yan sa mga magpapasarap. Okay? And then, pwede na po natin tikman para makapag-adjust po tayo ng mga seasoning. Pag medyo bland pa po siya, pwede po tayo magdagdag ng beef powder or pwede po kayo maggamit ng beef bouillon cube. Ilagay na po natin yung ating peanut butter. Ito po yung magpapalapot, magbibigay po ng creamy texture sa ating caldereta. So ilalagay ko po sa description box ang lahat po ng mga ingredients na aking ginamit dito para madali po kayong makapagluto. So almost done na po yung ating beef caldereta. Maglagay na lang po tayo ng optional ingredients, siling maanghang para medyo may kagat po ng konti. So pag nalagay na po natin lahat, konting halo na lang po para hindi po madurog yung ating patatas at carrots. So I think luto na po yung ating beef caldereta. So tamang-tama lang po yung kanyang kulay, yung kanyang texture, yung lambot po ng baka at yung lambot po ng mga vegetable natin. So mga katropa, sana po nag-enjoy po kayo. Sana po patuloy po kayong sumuporta sa aking YouTube channel at Chef Angel Kitchen. Ako po, si Chef Angel, nagsasabi sa inyo, mag-ingat po kayo palagi and God bless!